Pagpalang araw sa inyong lahat. Sa Aklat ng Kolosas, Kabanata 4, talata 2 hanggang 6. Huwag kayong magsasawa sa pananalangin, gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Idalangin din ninyo na sa tulong ng Diyos ay maipangaral namin ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkakabilanggo ko ngayon. Ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo at pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. Amen. Papuri sa salita ng Diyos. Ang sulat na ito ay mula kay Pablo para sa iglesia ng Colosas. Hindi man siya ang nagtatag ng iglesia dito, subalit may pananagutan din siya rito sapagkat nagsugo siya ng mga manggagawa mula sa Efeso. At ang tagbibiling nga ni Pablo sa iglesia sa Colosas na huwag magsawa sa pananalangin, sapagkat sa panahong ito meron dito na may mga bulaang guro sa iglesia roon na kung saan itinuturo ang mga ito na kailangan sumamba sa ilang espiritual na kapangyarihan para makilala ng isang tao ang Diyos at magkamit ng lubos na kaligtasan. Gayunpaman si Pablo ay naghihikayat sa mga manampalataya sa iglesia ng Colosas na huwag silang magsawa sa pananalangin sapagkat sa pamamagitan ng pananalangin ito yung makatutulong upang maiwaksi ang patuloy na kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mananampalataya na ang kanilang pagtitiwala ay nasa Diyos. At bukod doon, hinihingi din ni Pablo ang tulong nila sa pananalangin sapagkat sa panahon ito si Pablo ay nasa bilangguan. Gayunpaman, naniniwala siya at nananampalataya sa kakayanan ng kapwa niya mananampalataya sa lugar na iyon. Kaya naman, ipinapamanhik ni Pablo na siya'y tulungan sa pamagitan ng pananalangin sapagkat ang panalangin ay nakatutulong upang maipagpatuloy ang gawain ng Diyos na buong linaw niya maipahayag ang salita ng Diyos. Hinikayat niya din ang mga mananampalataya sa Colosas na maging matalino sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. At sa bawat pagkakataon samantalahin at sikapin na ang pakikipag-usap sa mga hindi mananampalataya ay may maidudulot na mabuti. Sapagkat si Kristo ang kanilang ihahayag, sila ay kinatawan ni Kristo sa pagmamalakaya ng mabuting balita sa mga hindi mananampalataya upang hindi sila maging katitisuran. Kaya kung tayo ay may kakilala, may kaibigan na kasama natin sa trabaho na hindi sumasampalataya sa Diyos, ipakita natin sa pamamagitan ng ating buhay na tayo ay isang tagasunod ni Kristo Jesus. Sumusunod sa Kanya, ginagawa ang pinakamabuti at nagmamahal sa kapwa. At ang pinakamahalaga is alam natin yung fundamental basic na ginagawa ng isang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ito yung pananalangin, pagnilinay-nilay ng kanyang salita at pagsasagawa nito. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos at maging daluyan kayo ng pagpapala sa lahat. Amen.